Bilang isang bansang napapalibutan ng dagat at matatagpuan sa Pacific Ring of Fire, mahalaga maunawaan natin kung ano ang tsunami, paano ito nabubuo, at higit sa lahat, paano tayo makakapaghanda upang mailigtas ang ating sarili at ating komunidad. Inaasahan namin na may matutunan kayo sa aming presentasyon. Simulan na natin. Ang tsunami ay serya ng napakalaking alon na nabubuo dahil sa biglaang paggalaw ng tubig sa karagatan. Kadalasan ito ay dulot ng malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Ngunit maaari rin itong sanhi ng pagputok ng bulkan o pagguho ng lupa sa ilalim ng dagat. Hindi ito katulad ng karaniwang alon na dulot ng hangin. Ang tsunami ay mas malakas at mas mabilis at maaaring magdulot ng matinding pinsala kapag tumama sa baybayin. Na ito ay naglalakbay bilang malalaking alon sa karagatan. Habang papalapit ang mga alon sa mababaw na bahagi ng dagat, lalo itong tumataas at bumibilis hanggang sa tumama sa baybayin bilang tsunami. Bakit posibleng mangyari ang tsunami sa Pilipinas? Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, isang rehiyong maraming aktibong bulkan at fault line. Napapalibutan din ang bansa ng trench tulad ng Philippines Trench at Manila Trench, kaya may posibilidad na magkaroon ng isang malakas na lindol na maaaring magdulot ng tsunami. Noong 1994, Mindoro Tsunami, isang malakas na lindol ang muling nagdulot ng malalaking alon na sumira sa bahay at kabuhayan ng maraming residente. Pinakita ng mga pangyayaring ito na seryoso ang bansa ng tsunami sa ating bansa. Ano nga ba ang mga epekto ng tsunami? Ang tsunami ay nagdudulot ng pagkamatay at pagkasugat ng maraming tao, pagkasira ng mga bahay, paaralan, tulay at kalsada, at pagkasira ng mga taniman at palaisdaan. Ito rin ay nagdudulot ng pagkawala ng kabuhayan, malaking pinsala sa kalikasan at ekonomiya. Napakahirap tukuyin kung kailan at saan magaganap ang isang tsunami, pati na rin kung gaano ito kalakas. Kaya naman nagtutulungan ng iba't ibang organisasyon upang bantayan ng mga lindol at antas ng tubig dagat. Gumagamit sila ng mga espesyal na kagamitan upang matukoy ang mga posibleng banta ng tsunami at makapagdala ng maagang babala sa mga tao. Nakatutulong ang mga sistemang ito ng babala upang makapaghanda at makapag-evacuate ang mga komunidad na nagpapababa sa panganib ng mga pinsala at pagkawala ng buhay. Siya na tumutulong sa Pilipinas sa paghahanda at pagtugon sa tsunami. Una, ang DOST, PhilBox, NDRRMC, Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross, mga local government unit o LGU. Nakaramdam na malakas na lindol habang nasa baybayin, agad na lumigas sa mataas na lugar. Huwag hintayin ng mga opisyal sa babala kung manino ang pangalan. Lumayo at dalampasigan at huwag balikan hanggang walang anunsyo mula sa mga otoridad na ligtas ng lugar. Gagawin pagkatapos ng tsunami? Una, suriin ang pamilya kung may nasugatan or nabalian. Pangalawa, huwag umapak sa mga bahang may sirang kable. Pangatlo, huwag umalis sa ligtas na lugar habang wala pang sinasabing ligtas sa labas. Solusyon sa
kabuuan, ang tsunami ay isang mapanganib na kalamidad na maaaring mangyari sa Pilipinas dahil sa ating lokasyon. Hindi natin mapipigilan ang mga likas na kalamidad, ngunit maaari tayong maging handa sa pamamagitan ng tamang kaalaman, pagsunod sa mga babala at pakikihalok sa mga paghahanda ng komunidad. Tandaan natin, ang kahandaan ay susi sa pagligtas ng buhay. I just had to let you know you're